Kamusta nga pala kayo mga mare? Ganito nga pala yung mga typical scenario namin ng aking bunsoy. Kapag pumapasok na nga ang papa namin sa trabaho at pumapasok na rin si Henry sa eskwelahan, kaming dalawa na lang ni Harvey ang naiiwan. At ganito nga yung madalas na araw-araw naming dalawa. Nagdidilig nga ako ng aking mga halaman minsan 3 times a week or minsan pa 2 times a week lang. Hindi ko yan araw-araw sila dinidiligan dahil ayaw ko namang malunod sila sa tubig. Ang ginagawa ko nga lang ay chinecheck ko yung mga lupa nila kung basa pa at kung dry naman ay saka ko lang sila didiligan. Maaga nga nagising niyan si Harvey kaya ayan nagkusa na naman siyang tumulong para magdilig ng halaman. Madalas kapag inihahatid ko nga si Henry sa eskwelahan ay tulog pa nga yan siya kaya naman nagagawa ko pang iba kong gawain katulad nitong paghahalaman ko. At dahil maganda nga ang gising ng batang ito, hinayaan ko na nga siyang magdilig ng halaman dahil gustong gusto niya rin naman yan. Kung minsan ay hinahayaan ko na nga lang si Harvey na tulungan ako dahil kung hindi ko rin naman siya pagbibigyan ay mangungulit din siya. Kung minsan ay naiisip kong hayaan ko na nga lang din siya para naman ma-develop din ang ibang skills niya. Yung skills niya nga sa pangungulit, char. Dahil tapos ko na nga siyang pagbigyan sa kanyang pagdidilig, ako na ngayon tatapos. Hinahayaan ko lang yan siya pero sa totoo lang yung pagdidilig niya ay kung saan-saan nga yan napupunta. At minsan pa nagagalit yan kapag tinutulungan ko siya. O diba? Ay modahan. Oh, dirty na. Dirty na yung tubig. Opo. Water kasi. Balik mo na doon. Tama na yan. At pagkatapos nga naming magdilig, dito naman kami sa teacher-teacheran naming session. Nakikita nyo nga na nagko-color dito si Harvey. Pero ang totoo niyan ay medyo tamad nga mag-aral itong aking bunsoy. Dinadahan-dahan ko na nga yan siyang turuan dahil nakikita ko nga sa kanya na medyo mabilis pa nga siyang mainip sa pag-aaral. Dahil napapansin ko nga ay medyo napopokus nga siya sa pag-gadget. Kaya hinihila ko na nga ang atensyon niya sa mga physical activity kagaya ng pagko-color. Pagkatapos nga namin mag-aral-aralan ni Harvey ay magtatanghalian na kaya naman inasikaso ko na nga itong aming uulamin. Dahil paulit-ulit na nga lang yung mga ulam, naisip ko naman na magsisig tofu. Kumakain naman ito yung mga anak ko basta wag ko lang lalagyan ng sili. Alam naman nating lahat basta sisig ka terno na nga niya na ang anghang, syempre ang sili. Pero hindi pa nga po pwede yun sa amin hanggat maliit pa nga to si Harvey kahit nagustuhin man namin. Munti ka na nga ako matisod dito dahil na-excite na nga akong buksan itong aming parcel. Umorder nga ako ng walis dahil malapit na nga mapudpud yung ginagamit namin. At eto pa nga rin yung same walis na ginagamit namin. Masasabi ko nga nasubok ko talaga yung tibay nito dahil nga sa lumang walis na gamit din namin. Ganito na nga yung lumang walis ko kaya naman eto pa rin yung binili ko. Ang feeling ko nga talaga simula nang naging nanay ako, ang isa na nga sa nagpapakilig sa akin ay mga gamit na nga sa bahay. Kahit sa ganitong simpleng walis lang ay tuwang-tuwa na ako. Kayo ba mga mami, ano na rin ba mga nagpapasaya sa inyo?